Hello mga ka-Barda fans and Barda lovers, Barda defenders and Barda supporters na nandiyan dahil I just saw one videos kung saan grabe po yung mga sinabi niya tungkol kay Mr. David Licauco tinawag lang naman niyang tuod itong si Mr. David Licauco talagang yung mga yung mga tirada niya kay Mr. David, di siya ganun kabilib kay David Licauco when it comes to acting. Kasi meron siya mga sinasabi. So, syempre bago yan, kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget na i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos, So, syempre bago tayo magsimula, nais kong i-extend yung aking pasasalamat sa lahat ng mga Barda lovers, Barda fans sa lagi pong nag-aabang sa mga videos at sa lahat ng mga talaga namang lagi pong nagbibigay ng kanilang mga opinion patungkol sa mga latest updates So, sa ngayon po kasi parang medyo lumalaylo yung ganap nitong si Miss Barbie Fortesa and David Licauco together. Kasi nga po nandito na tayo sa kanilang era kung saan meron silang tinatawag na solo era. Kaya may kanya-kanya silang ganap. Si Mr. David, papasok na siya sa isang league, na naihatid ko na po sa inyo. Sinabi niya dito na parang dati sabi niya parang guess lang siya sa pagbabasketball. Pero this time is finally sinabi niya po sa kanya pong sa interview po nito ng isang live yun patungkol sa basketball na parang na siya talaga all time na talaga siyang player doon. Parang maglalaro siya ng basketball. Kaya pala panay ang practice nitong si David sa Siargao. So, ayun nga. Tapos si Miss Barbie Fortesa naman is parang nasa bakasyon siya ngayon. And nagbabakasyon po siya for the meantime dahil may mga paparating pa siya mga proyekto na kailangang gawin. So ngayon, eto na pag-usapan natin itong mga narinig nating statement ng isang vlogger din Jario Tirada. Meron po silang Jario talaga, literal na Jario na mga mga writers to. And then may mga sinabi sila kay Mr. David Licauco na pag-uusapan natin ngayon kasi isa sa mga nag-strike sa akin nung tinawag niyang tuod si David. Ito panoorin natin. Ni David Licauco sa kanyang bagong action drama. Sino? Si Jillian Ward. Sa anong action drama? Sa may bagong sila action drama. Itong title yan. Tondo? No. Nahali ng Tondo, I think is going to Ruru. To Ruru Madrid. Yeah. They have a new action drama na hindi ko alam kung may Prime or Afternoon Prime. Basta it's going to be David Licauco and Jillian Ward. Kawawa naman si Jillian Ward. Bakit? Diba? Mabubuod siya ng taong tuod. Yun, sinabi niya na pinromote niya na ang bagong serye na pagbibidahan ni David Licauco is kasama si Jillian Ward, which is very true kasi nga gagawa sila nung Never Say Die at silang dalawa po ang pinipare dito po sa nasabing serye na ito sa GMA, mapapanood siya sa Free TV. At sinabi nitong hindi ko alam kung ano pangalan niya pero ang nakalagay kasi dito is Jario Tirada na meron silang 14,200 plus na subscribers sa YouTube at may kasama siyang siya dito na yun din na parang kausap niya so eto nga sabi niya kawawa naman daw si Jillian dahil si Mr. David Licauco ang makakapartner na isang tuod. So hindi ko alam, para po mas lubos nating mapakinggan kung ano ibig sabihin ng tuod, let's watch this pa. Aray ko, sabi niya. David Licauco is good looking, yeah. He has business sense. Ano product siya Kasi lahat ng Chinese, Filipino-Chinese M.A. pageant. Tapos, mahusay siyang mag-business. Pero as an actor naman, mare. Ay, hindi lang ham. Sino? Hindi to sino, Pachete. Ay, oy, ang original Machete si Gardo Versosa. Tapos, pero yung wooden acting, si Aljur. Si Aljur nga. Diba si Aljur? So may copycat na si Aljur? Oo, may copycat. No. Oh my God! Wooden acting at ang nakakaloka ba sa lahat ba? Si Aljur at si
it in hot water. Kasi parang plano sila i-demanda nung producer ng pelikula nila. Pinalabas na parang hindi ako sure kung first hour, last hour. So, pinag-usapan nila, napasok nila ngayon yung pelikula na isa. Pero ito pa sinabi niya. Na maging mahirap. Ayan. Maging siga-siga. Because it's not in his mold. He's middle class. Nag-aral sa mataas na paaralan. Social, mayaman. At saka in cheap looking And why don't you give him roles na mayaman siya? Hindi na siya mahihirapan. Mayaman, mata pobre, manyak, whatsoever, basta mayaman. Mayamang politiko, mayamang kapit ng bading, kapit ng matrono, basta mayaman. Correct. Hindi na kayo mag-e-effort. Pinipilit ko mag-effort si David. kasi that's where lies the challenge. Nako, alam mo ba challenge mo sa balo talaga? Challenge. Pag bado, period. Ang perennial challenge na Ayun, sinabi niya dito, may katwiran naman siya, 'di ba? Na para mabigyan ng hustisya ni Mr. David Licauco ang yung kanyang role, wag na nating ipilit na magmukha siyang mahirap. Wag nating ipilit na siya po ay na pwedeng sa mga karakter. Sometimes kasi may mga karakter kasi talaga na parang hindi bagay dito sa taong to. Kumbaga parang sa personalidad, kasi may karakter na kasi yung itsura ni Mr. David eh. He looks so mayaman, he looks so rich. Tapos yung Chinese pa yung mata niya, 'di ba? Talagang singkit. Tapos bibigyan niyo siya ng parang yung inaapi siya, bibigyan niyo siya ng role na parang mahirap siya, parang hindi talaga sa kanya babagay, which is tama naman sinasabi niya. Ang di lang natin matanggap is tinatawag niyang bano, no? Kasi although alam natin na sa umpisa, nung nagsisimula pa lang si David Licauco, hindi naman talaga siya magaling umarte, i-accept natin yan, dahil nagsisimula pa lang siya. Kahit naman si Miss Barbie Forteza ay sinasabing nag-i-improve, no? Hindi naman, lahat naman po ng artista kapag nagsisimula pa lang yan, hindi naman agad-agad magaling yan. Marami pang kailangan pagdaanan yan, marami pang kailangan kainin bigas yan para po gumaling yan. Kaya talagang acceptable naman yung sinasabi niya. And kung naririnig to ni David Licauco, dapat maging constructive criticism to para sa kanya, na mas galingan niya pa, kasi may mga tao pa rin na hindi believe sa kanya. Tama po, nakukuha ko, nagigets ko yung sinasabi dito ng writer na to sa Diario Tirada, na tamang karakter dapat ang ibigay kay Mr. David Licauco para mabigyan niya ng hustisya ang isang karakter. Kasi mahirap po yung bibigyan mo siya ng karakter na hindi bagay sa personalidad niya eh. Sabi nga nito, wag na natin pahirapan si David, ibigay nyo yung nararapat na karakter na kaya niya, no? So sabi naman ng isang kabanter niya na yun nga daw po yung challenge, 'di ba? Parang challenge ni Mr. David Licauco yung sarili niya na kahit hindi bagay sa kanya yung character, kakayanin niya. Kasi that's really the evidence of a good actor, no? Pero sa ngayon kasi, as early as now, parang hindi pa po ganun ka prepare and ready si Mr. David Licauco para sa mga mas heavy at mas mabibigat pa. Although pinahanga ng marami ni David Licauco ang pagganap niya doon sa katatapos sa Pulang Araw. Grabe, ang galing ng niya doon ng karakter niya doon. Talagang binigay niya talaga yung todo, kasi nga parang kinailangan niya ng gawin to, dahil ito po ay make or break ng kanyang karera eh, dahil di niya alam kapag hindi talaga siya nagpakita at nag-exert ng effort dyan, baka hindi na siya mabigyan ng proyekto. Kasi i-accept natin yung fact na hindi po pa ganun ka-made si Mr. David Licauco sa pag-arte. Kasi nga bago pa lang siya. Let's accept the fact, no? Pero yun nga, ang pinaka-challenge lang talaga sa GMA, bigyan nyo ng tamang karakter si Mr. David Licauco para mabigyan niya ng justice. Para hindi po siya tinatawag na bano, hindi siya tinatawag na tuod ng ilang mga showbiz insiders and showbiz commentators sa mga karakter na kanyang binibigay, no? So yun po yung panawagan natin. So let's accept this, or natin to, i-take natin to as constructive criticism coming from those insiders and showbiz commentators, no? Huwag na masyadong mag-spread ng hate sa kanya. So yun lang, mag-comment kayo sa comment section kung anong inyong saloobin patungkol dito.
Thank you so much and God bless everyone.